Hello guys, nandito na naman tayo at eto, i-real talk lang natin ang nangyari dito sa sa White Ribbon White Ribbon Rally. Kasi guys, sa totoo lang nagpapalit-palit. Ito hindi ako against sa White Ribbon. Hindi ako against sa kanilang pagtawag ng para sa accountability. Tama 'yan tama 'yan na panawagan kay Sara, kay Inday Sayad yung iba nananawagan naman sa accountability ni PBBM. Wala rin akong problema ron. Kaya lang, may mga bagay lang akong pinapansin sa mga ginagawang rally na ito, Alam nyo guys, sa totoo lang nagbago sila, nag-trillion peso march, ibinalita, ito ay malawakan, marami, bagamat may mga obispo na nakisali, pero ang tanong, bakit hindi kayo dumadami? Bakit hindi dumadami ang nakikiisa at nakikisampatya? Sapagkat sa totoo lang, may mali. May mali kasi hinahaluan pa rin. Bagamat sinasabi ninyo na walang politika, hinahaluan nyo pa rin ang politika. Kung accountability, for example. Hanggang ngayon, tandaan ninyo, kung hanggat ang bayan na pinamumunuan nito nila Teddy Casino, itong mga NPA ay pilit nyong isasama at ilalahok dyan, pagod na ang taong bayan. Sino ang sasama sa mga yan? Bagamat tama, nangunguna sila sa pakikipaglaban, pero mali pa rin Pagdating pati si PBBM, babanatan na naman nila. Wala namang matinong gobyerno sa kanila kung gusto ninyong dumami sa mga pare, dito sa mga nangunguna sa White Ribbon na yan, kung gusto nyo talagang dumami, ang mga loyalista ay sumama sa inyo, patigilin nyo yung bayan na yan. Wala namang kabuhay-buhay na yan Wala nang lakas yan. Wala rin bilang yan. Kung may bilang yan, di sana naipanalo nila si Luke Espiritu. Di sana naipanalo nila si Brosas. Sino pa itong isa? Si Castro. Diba? Ang tanong, bakit hindi nila naipanalo? Kasi wala na silang bilang. At walang naniniwala sa kanila. At ang taong bayan, sa totoo lang, dismayado sa kanila. Kaya lang sila nagugustuhan ng taong bayan kapag sumasawsaw sila sa issue na katulad nitong kay Inday Sayad. Pero in general, sablay, walang tiwala ang tao diyan. Kaya kayong mga kaparian, kayong nangunguna dito sa mga rally-rally nito na white yan, kung ano-ano pa yan, kung talagang ang gusto nyo ay maging maayos at accountability ang panawagan ninyo, itigil ninyo ang pagsama ng mga ito. Maniwala kayo sa akin, itigil nyo ang pagsama ng DDLs, yung ng bayan na yan, talagang maging sincero kayo at susuporta sa inyo ang mga pula. Susuporta sa inyo ang mga loyalista. Huwag nyong maliitin ang loyalista, Baka akala ninyo kakaunti ang loyalista. Diba? Mga nananahimik lang. Kami, sinuportahan namin si Bam Aquino, sinuportahan namin si Kiko. Hanggang ngayon, ako, sinusuportahan ko sila Risa. Pero ang sa akin, yung maling mga diskarte nyo, itigil nyo na. For example, itong mga dilaw na nakakasira, itong Atom, nagrally-rally, pati si PBBM, babanatan. Teka lang, ano bang naitulong nyo sa bansa? Diba? Kung tutusin, yung 1986 Constitution ang hindi maganda. Na dapat kaya tayo ang daming problema dahil sa Constitution ng 1987 na yan. Ngayon, pilit nyo, isipin nyo kung di pala kayo bobo palibasa mga bulag kayo Eto ako hindi ako against sa lahat ng mga dilaw. Meron lang akong against dito sa mga iilan. Yung mga pumunta dyan, Isipin ninyo, ano pang gusto nyong gawin ni PBBM? Dinatnan ni PBBM ang Pilipinas, walang pera. Baon sa utang. Diba? Ngayon, ginagawa ni PBBM, ang daming pabahay, nabayaran ng utang ng magsasaka. May mga irrigation na para sa mga farmers. Inaayos ang napakaraming mga problema natin sa irrigation, di ba? Lalo na sa agrikultura. Ang daming tinatrabaho ni PBBM. Ang mga baha natin, unti-unting naayos. Bulag ba kayo? Hindi ninyo nakikita ang mga construction, kabila-kabilaan ng mga natatapos. Ang MRT, napatakbo ang mga Dahlia train na binili sa panahon ni Pinoy. Na hindi naman fit sa ating release, di ba? Binili ni Pinoy, hindi inayos ni Duterte. Ngayon, si PBBM ang nag-ayos. Pinatakbo. Ang tanga nyo lang. Kaya kayo hindi dumadami. Ang panawagan niyo rally na babaliwala na yan.
nakakahiya na, pinagmalaki nyo pa, malawakan. Paano naging malawakan? 5,000. Kasi nga, wala na sumasama sa inyo sa kagaguhan ninyo. Di ba? Katulad ko, susuportahan ko si Risa, naniniwala ako sa kanya. Kung siya talaga ang pinili ni Trillanes at pipiliin siya ni Bongbong kung ipangampanya, magkasundo, susuportahan ko. Ang sa akin lang, huwag kayong tanga. No? Hindi nyo ba nakikita ang mga tinatrabaho ni PBBM from saan tayo naggaling? Hindi man lang ninyo na-appreciate, mga hinayo pa kayo. Yung binili, doon na lang sa train na binili ni Pinoy na hindi tumakbo. Dahil sikip Sariles, hindi ginawa ni Duterte. Ang tumapos si PBBM, ginawa ng para tumakbo. Para wag masayang ang pera ng Pilipinas. Naisip nyo ba yung sa mga magsasaka natin ngayon, kung ano yung mga irrigation? Kabi-kabila ang tulay na natatapos sa mga hindi tinapos ni Duterte. Pinagtatatapos ni PBBM. At hindi lang yun, ang ilan libong pabahay ang nabigyan. Nabigyan na ni PBBM. Isipin nyo, yun na lang mga walang gutom kitchen. Napakarami pa, i-research nyo na lang, baka malunod kayo, sadyang tanga lang kayo. Sadyang yung mga mata ninyo parang nakapiring at hindi makita ang katotohanan. Di ba ga? O, sino ang mga pinakulong ngayon ni PBBM? Napakarami. Si Kibuloy, nakulong. Anong pangalan nito? Arnie Tevez, nakulong. Si Jinggoy, si Bong Revilla, si Bunuan. Di ba? May mga wanted, mga nagtatago. Di ba ga? Maging lang kayo. Wala namang problemang mamuna kayo, maging konstruktibo lang ang inyong pamumuna di ba? Kaya lang, para sa inyo, ganun pa rin. Hanggang ngayon, yung mga matatanda dyan, na hanggat buhay pa yung mga yan, nananatili yung pagiging bias ng mga yan at nakasarado ang mata. Kung tutusin kayong mga matatanda, kayong mga dilaw, mga hinayo pa kayo, kayo ang nagpahirap sa bansa Nang dahil sa inyo, kaya nagkaganito ang Pilipinas Sa totoo lang, kayong mga sinisisi ko, kayong mga matatanda ng mga dilawan, sa totoo lang, yung katangahan ninyo, sasabihin ninyo, kaya naghirap ang Pilipinas, mga hinayo pa kayo. No? At least yung mga bagong mga dilawan ngayon, baka sakali, no? Maayos na ang mga pag-iisip ng mga hindi katulad yung mga hinayo pa kayo. Di ba ga? So, hindi ko ibig sabihin, hindi ako sarado na hindi ko susuportahan yung ibang mga dilaw na nakikita kong matino, kagaya ni Kiko Pangilinan, ni Bam Aquino, matitino ang mga yan. Susuportahan ko talaga si Risa Ontiveros, susuportahan ko yan. Ang sinasabi ko lang, yung mga matatandang dilawan na nagpahirap sa ating bansa, kayo ang may kasalanan. Hindi ninyo, ang EDSA 1 ay hindi nagbigay ng kalayaan sa bansa, bagkos lalong nagpahirap. Yan ang katotohanan. Di sana gumandang takbo ng ng buhay natin. Bakit pagkatapos ng EDSA 1, bakit ang daming kudita? Di ba? Buhay na ako noon. Saksi ako sa mga kudita nangyari. Saksi ako kung paanong tumaas ang galunggong ng lumampas na ng 100 piso samantalang nung araw 5 piso lang. Saksi ako kung paanong nagbago ang dating kaban ng bigas na napunta sa kilo-kilo. Diyos ko po, Rudy. Kakainis lang kayo Kami ay sumusuporta para sa pagbabago. Kung pro-Philippines kayo, itama natin ang panawagan. Tama, papanagutin natin si Inday Sayad. Tama yun. Tama rin na may mga pagkukulang maaari ang gobyernong ito pero ginagawa ng paraan. Pero kung pipilitin natin sa mga rallying yan, isasama nyo palagi ang bayan na alam naman natin na ang gusto nila maging NPA, ang gusto nila ay maging komunista ang Pilipinas. Sablay kayo dyan. Kaya kung gusto ninyong talagang makilahok ang maraming tao sa dyan, tandaan ninyo, ang gawin ninyo, paalisin nyo yung mga bayan na yan. Paalisin nyo yan sila Teddy Casino. Paalisin nyo yung mga yan at huwag nyong ipasama sa rally, dadami kayo. Maniwala kayo sa akin. Naku po, Rudy. Sino ba naman may encourage magtuloy-tuloy? What the heck? Anyway, yun lang. Manati sa mga bobong dito dyan. Sabihin, hindi ako high blood, ha? Matili kayo mga bobot masyado sapagkat ang may channel lagi high blood kayo mga didilis. Bye!